Uy, Bel, nakita mo na ba email mo? Nasuspend ka raw. Anong email? Wala naman silang sinasabi may problema ako ah. Check mo kaya email mo. Suspended? Dahil daw sa incident report? Pero wala naman akong ginagawa ah. May written notice ba bago ka sinuspinde? Wala eh. Bigla na lang ako nang pinadala ng email. Di man lang ako pinatawag. Alam mo, may proseso dapat. May karapatan kang magpaliwanag bago ka patawan ng disciplinary action. E paano kung pinersonal ako? Wala akong ginagawa tapos ganito. Ay. Pero paano kung di nila ako pakinggan? Wala ba talaga akong laban? Ang senaryong legal po na ating napanood ay base sa katanungan ni Bel. At muli ang katanungan niya ay ganito. Bigla po akong sinuspend ng employer ko dahil daw sa isang insidente na hindi ko ginawa. Ano po ang mga karapatan ko sa ganitong sitwasyon? At bago po yan sagutin, ako nga po pala si Attorney Merrick Yang mula sa MCGI Law Center. Maganda yung katanungan ni Bel dahil kahit papano dun sa senaryo na napanood natin, meron siyang natanggap na notice via email na ini-inform siya na siya ay suspended. Ngayon, ang magandang tanong dyan is, ano ba yung klase ng suspension? Yung suspension ba ay isang penalty or suspension siya ay preventive dahil merong iniimbestigahang insidente kaugnay dun sa sinasabing hindi niya ginawa na pangyayari. So, yun yung isang importante nating malaman. Ang maganda gawin ni Bel dito is kailangan i-inform yung employer niya na ano ba yung nakalagay dun sa suspension. Bakit ba siya sinuspend? Ito ba ay preventive? Or ito ba ay in the form of penalty? Kasi ayon sa batas natin, kung meron tayong sanctions na ipinapatupad dun sa mga empleyado patungkol dun sa mga insidente na nangyari sa workplace, hindi kasi pwedeng magpatupad ng sanctions kung walang twin notice rule. Katulad ng sinasabi na dapat may first written notice, i-inform dapat si Bel or yung empleyado nung cause, nature at saka cause nung violation o nung insidente kung bakit siya pinapatawan ng posible na suspension or termination or kung anumang sanction ng kumpanya nila. Tapos, dapat si Bel ay magkaroon ng opportunity to be heard. Ano bang ibig sabihin ng opportunity to be heard? Dapat bibigyan siya ng opportunity na makapag-explain kung ano yung side niya or panig niya dun sa inilahad na sitwasyon ng yung employer niya kung bakit siya dapat patawan sa palagay nila nung kaukulang violation. Tapos after nun, dapat meron ding second notice, dapat i-inform si Bel or yung empleyado kung ano ba yung naging findings ng employer base dun sa kanilang investigasyon na kinonsider yung kanyang explanation, ito yung facts na galing dun sa notice at batay dun sa kanilang ginawang pag-aaral dun sa mga pangyayari, ito yung mga nangyari. Meron bang pagkakamali si Bel? Ano ba ang karampatang sanctions dun sa kanyang conduct or behavior? Ito ba ay dapat i-suspend? Ito ba ay dapat i-terminate? So, dun kasi sa problema ni Bel, ang nakalagay na lang kaagad ay sinuspend na siya via email. Ang maganda kung ako si Bel, ipakita niya yung email dun sa kanyang mga superiors, i-inform niya na, may natanggap po akong email, ano po bang ibig sabihin nito? Pangalawa, kung hindi man receptive yung mga superiors niya, maganda rin inform niya yung public attorney's office or yung kakilala niya na may alam sa HR. Kasi yung mga HR, tinuturuan naman sila kung paano yung sa notices, ano ba yung dapat nakalagay sa notices,
ano ba yung mga kailangan dapat niyang gawin, ano ba yung pwede niyang gawin batid doon sa notice na natanggap niya. Maaaring masagot yun ng kakilala niya na may kaalaman sa human resources. Pero syempre, para sigurado tayo, dapat maganda sumangguni siya sa abogado para at least malaman niya talaga kung ano yung karapatan batay dun sa specific facts ng notice na natanggap niya. At yan po ang sagot sa katanungang legal ng ating kababayang si Bel. Muli po, ako po si Attorney Merrick Yang. Tumutok lang po tayo dito sa low profile upang maging maalam po tayo pagdating sa mga usaping legal.